Magandang hapon po sa bawat isa na naririto ngayon. Sabi po nila sa akin nung last time na tumayo po ako dito, nakakaantok daw po ang boses ko. Nakakaantok po ba ang boses ko? No, amen daw. So, wala akong makikita matutulog mamaya. Tama po ba? Hindi po. Bago po tayo mag-umpisa, ako po yung nagagalak na makasama ko kayo ngayon. Nakikita niyo naman po, ako po yung medyo bibilisan ko lang kasi may meeting po ako sa Malacanang mamaya. May attend-on po ako sa Hindi, nagpapatawa lang po ako para makita ko ang mga ngiti ninyo bago tayo magpatuloy. Just to give you na maikling, mabilis lang na patotoo. Sa totoo lang po, nanginginig ako ngayon. Sa totoo lang po, simula kahapon hanggang ngayon, sobrang grabing yung pain na nararamdaman ko sa loob ng tiyan ko at hindi ko maintindihan. Parang may namamaga na hindi ko maintindihan na namimilipit ako sa sakit. Habang nag-aaral ako, tinatapos yung outline, parang grabe talaga yung nararamdaman na nagbabasa ako, hawak ko yung cellphone, hawak ko yung laptop, nakahiga, tapos kasi sobrang sakit po niya. And nakakatuwa, habang nagpe-prepare ako kanina, si mama pumasok mo sa kwarto, "Nak, anong oras na? Di ko pa nag-aayos, nagpa-plancha ako nung aking damit nga." Pero naiiyak ako, sabi ko, "Ma, ang sakit talaga, ang sakit talaga, sobrang sakit po talaga." Na sabi ko baka hindi ko kayanin tumayo ng matagal sa sobrang sakit. Pero si mama, talagang habang nagka-plancha ako, hawak-hawak niya yung tiyan ko, tapos nagpe-pray siya sa akin. And then ngayon, yes, meron pa rin onting pain na nararamdaman. Parang may onting humihilab sa loob, parang may namamaga sa loob. Pero mas tolerable na siya ngayon. Nakakatayo ko. Nakita niyo naman po, naka-heels pa ako, di ba? Hindi halata may masakit sa tiyan ko. And alam niyo po yun, nakakatawa ang Lord kasi kapag nag-decide ka, no, na pag sinabi mo, "Lord, tatayo ako," ano man yung pinagdadaanan, ano man yung sakit, di ba? Talagang bibigyan tayo ng kalakasan ng Lord and dahil lang sa awa at biyaya ng Panginoon, nakakayanin natin na gawin yung papagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. And then ngayon po, are we excited, no? Sa pagpapatuloy, dahil inaantok na kayo, may time nasisigaw ako. Pero hindi pa ako magagalit. Tayo po ay magpapatuloy sa ating Romans series and tayo papasok ngayon sa part 8 na. Ating aralan ngayon yung Romans 9. Babaybayin natin ng Romans 9. And I believe, ilang weeks na, no? Ilang weeks. Dahil 2 months, right? 2 months. 2 months na nating tinatakbo ang Romans series. Just to give you a quick recap ulit, ang Romans ay merong 16 chapters. And sa ngayon, nasa Romans 9 na tayo. Sa first 3 chapters, ano nga ba yung naging focus natin sa first 3 chapters? Sabi doon, ano nga ba yung problema ng mundong ito? And what is really yung problema ng mundo natin? Walang iba kundi kasalanan, tama? And yung mundo, they won't admit that we are fallen sa kasalanan. And napatunayan natin yon sa part 1, part 2 na we are all proven guilty. Walang matuwid kahit isa. Na yun yung talagang root problem ay kasalanan. And ano nga ba yung solusyon? Makikita natin sa chapter 3, 4, 5 that we need Christ. We need the Lord. He is the solution. And we have learned this na that we have been justified through faith. Tama? Na pinawalang sala na tayo sa ating mga kasalanan. At pag tinitingnan na tayo ng Panginoon, parang hindi tayo nagkasala kahit kailan. Grabe, no? And after coming to Christ, ibig sabihin ba nun that we are free to do whatever we want to do? Hindi po, tama? Because yung totoong salvation will bring transformation, merong pagbabago. So, andyan yung sanctification na patuloy natin inaral sa 3, 4, 5. Sabi doon, araw-araw tayong binabago ng Diyos upang maging kawangis niya. And makikita natin talaga yung evidence ng real salvation, ng totoong kaligtasan, is pagbabago ng buhay, change life. We have learned that dun sa chapter 6, 7, 8, na tayo ay tunay na malaya na. Amen? Tayo tunay na malaya na, pinalaya na ng katotohanan at tayo ay mga hinirang na ng ating Panginoon. Amen?
Amen. Sabi doon, naalala niyo po last Sunday, yung pinag-aaralan natin yung chapter 8, di ba? We talked about dun sa amazing na truth na nag-start yung chapter 8. Paul begins sa powerful passage, no, declaring yung absolute na security of those who are in Christ. Yung katiyakan na kaligtasan para doon sa na kay Kristo na. And nakikita natin na ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, sigurado na ang kanyang kaligtasan. Amen? Sila ang mga hinirang ng Diyos. Ito nga yung dineklara ng ating preacher last Sunday. Sila yung mga hinirang ng Diyos at siguradong mananatili ito hanggang sa huli. Diba? Sobrang grabing feeling, yung security na yon. Wala na, sabi doon, walang sino man, walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Napakasarap. Balik-balikan. Lagi nga sa'yo pinapaalala ito ni Pastor Jim. Balik-balikan ninyo yung chapter 8. And talagang I encourage everyone na balik-balikan natin. Not just chapter 8, but the whole book of Romans. Talagang lalo nating i-embrace, lalo nating i-enjoy yung kaligtasan, yung binigay na regalo sa atin ng Panginoon. Amen. Ngayon, sa pagpasok natin sa chapter 9, ayan na po. Ngitila muna po ako. Tingnan naman natin dito, na quick recap na natin yung chapter 1 to 8 po, ano? Pagpasok natin sa chapter 9, makikita naman natin dito, tingnan naman natin dito yung mga buhay ng mga Hudyo. Paano na sila? Paano na yung mga, di ba alam natin na yung Israel, kasi ang sinampol dito yung bayan ng Israel. At alam natin yung bayan na ito ay yung pinili ng Diyos. Ngayon, nasa isang tabi na ba sila? Totoo bang narinig ko kayo na, no, nung umattend lang po ako sa Zoom service na nakasentro na ba ang Diyos sa mga simbahan? Pero ang question doon, pero kung paano nga, kung yung pangako ng Diyos sa kanila, nawala na void na, nawala na ng kabulhan, kung nagbago yung Diyos para sa Israel, di ba? Ang daming pangako, no? Yung covenant and promises na binaba ng Lord sa Israel. Paano kung nagbago yung isip ng Lord? E di, ibig sabihin, no, yung pangako na pinanghahawakan natin na binigay ng Lord, pwede rin bang magbago? Sabi nga, di ba, nung pinag-aralan natin last Sunday, wala nang makapaghihiwalay sa atin. Pero bakit nahiwalay ang Israel sa kanya? Yun yung mga questions that isisik natin yung answer ngayon. Pero ang tanong ngayon, nahiwalay nga ba? Totoo nga bang nahiwalay sila? Pinabayaan nga ba talaga sila ng Diyos? Sabi doon sa buong chapter 9, alam po maintindihan natin dito, magpapakita dito kung paano pinili ng Diyos ang Israel noon. Kung paano sila, di ba, tinawag nga na bayang pinili ng Panginoon. And sa susunod chapter 9, 10, 11. Sa chapter 10 naman, makikita natin doon kung paano yung patuloy na nire-reject ng Israel ang Diyos hanggang ngayon. At sa chapter 11, makikita naman natin doon, di ba may advance ako, recap yung advance, kung paano i-restore ng Diyos ang Israel sa hinaharap. Ayan, laging may pagsagip pagdating sa Panginoon. Alam niyo po ba, na tutunan namin sa preaching class, ang Israel ay yung natatanging bansa na may kompletong history. Sila sa buong mundo na sa lahat ng bansa, nakasulat na yung past history nila, yung present, and even yung future na kwento ng bayan nila. Sobrang amazing, di ba? Basta mo lang, wow, talagang pinagpalang bansa. And as we continue sa pag-aaral ng chapter 9, may ipapakita sa Romans 9 na ang Diyos, mayroon tayong 4 points. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay patas sa kanyang pagpipili. Tama ang kanyang paghahatol at walang hanggang makapangyarihan. Sa point 1, sabi doon, tapat ang Panginoon. Tapat ang ating Panginoon. Ano natin yung Romans 9 from verse 1 to 13. Basahin muna natin po yung verse 1 to 3. Gagamitin po natin dito ay Pinoy version. Sabahan niyo po ako sa pagbasa mula sa verse 1 to 3. Sabi dito, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Si Christ ang sinusunod ko at ginaguide ng Holy Spirit. Ang konsensya ko
pag sinasabi kong sobrang lungkot ko at nasasaktan ang puso ko para sa sarili kong mga kababayan, ang mga Jews. Sana ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Christ kapalit nila. Ayan, makikita natin din sa passage ito, no, na yung puso ni Paul, yung tindi talaga ng kalungkutan ni Paul, at yung sobrang pag-ibig niya talaga sa bayan niya, sa mga kalahi niya, sa mga Hudyo. And sinabi nga niya dyan, di ba? Mas gugustuhin ko pa na ako yung sumpain at mapahiwalay kay Kristo. Kung yun lang ay kabubuti at magliligtas sa kanila. Di ba? Alam niyo po, parehas ito ng panalangin ni Moses, isang taong nanalangin din sa Panginoon para maligtas ng kanyang bayan. May kita natin yun sa Exodus 32. Basahin ko lang yung part ng panalangin ni Moses. Sabi niya doon, napakalaking pagkakasala na nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ng gito. Ipinapakiusap ko pong patawarin po ninyo sila. Kung hindi po ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo ako, sa inyong aklat ang aking pangalan. Sorry po. Parehas yung puso, yung desire ni Paul at ni Moses is talagang para ma-save yung kanilang bayan. Alam niyo po, habang binabasa ko ito ng paulit-ulit, itong part na to, it made me think, no, sa atin, sa buhay natin, dumating na ba tayo sa point ng life natin na naging desperate tayo in praying sa Lord, na Lord, iligtas niyo po ito, iligtas ito mga mahal ko sa buhay, iligtas mo itong pamilya, iligtas mo itong sambahayan ko, iligtas mo itong bayan ko, iligtas mo itong bansang Pilipinas. No, are we that desperate, no, in prayer, in asking the Lord to save other people, to save, nag-umpisa pa lang, point 1 pa lang po ako, to save others, no? That we really have to be someone na talagang mag-i-stand, no? Iiyak sa Panginoon para maligtas, para makakilala yung mga mahal natin sa buhay. And sa pagpapatuloy niya, no, ikinento niya, sa pagpapatuloy sa mga susunod na verses, ikinento dito ni Paul kung paano ang kanilang bayan ay pinili ng Diyos. Sinabi ni Paul that Israelites were especially blessed. Paano nga ba sila pinagpala ng Panginoon? Babasahin natin sa verse 4-5. Sabi doon, mga Israelites sila, tinuring silang mga anak ng Diyos, pinakita sa kanila ang kadakilaan niya, nakipagkasundo siya sa kanila at binigay sa kanila ang Jewish law. Alam nila kung paano sambahin ng Diyos, tinanggap nila ang mga pangako niya. Nanggaling ang mga kilalang ancestors sa kanila at sa pagiging tao ni Christ. Sa lahi ng mga Jews din siya nanggaling. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at kailanman. Amen. Ayan, tingnan natin dito, no, yung talagang katapatan ng Diyos sa bayan ng Israel. Yung pagpapala ng Diyos sa bayan ng Israel. Unang-una, sabi doon, sila ang ginawang mga anak ng Diyos. Imagine, of all nations in the world, dinescribe ng Lord ang Israel as my sons. Di ba? Mga anak niya, especially chosen people, talagang, makikita natin sa book of Exodus, no? Talagang mapapawaw ka na sobrang pagpapala. Natawaging anak ng Diyos. Sunod, sabi doon, ibinigay ng Diyos ang kadakilaan sa kanila. Makikita rin natin sa book of Exodus. Sabi doon, ano ba yung mga pinakita ng Lord na mga kadakilaan sa bayan ng Israel, di ba? Sabi dito, yung pagtawid nila sa Red Sea, yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Paglabas sa kanila, pagsama sa kanila ng Lord for 40 years journey nila, paglabas sila sa Egypt, that every day, no, na kumakain sila ng manna, no, a bread falling from heaven, di ba? Yung pa lang parang, wow, grabing miracle, grabing pagpapala na mula sa Panginoon. And then, yung glory of God coming down, pillars of clouds and fire na bumabalot sa kanila, yung liwanag ng Panginoon, na nagpapakita talaga yun, nagsisimbol talaga yun ng pagsama at pag-iingat sa kanila ng Diyos through their journey. Di ba? Sobrang nakaka-amaze na talagang matutunghayan ng ibang nation, ng ibang bayan, karatig bayan, even yung mga malalayong bayan, kung paano sinasamahan ng Diyos ang bayan ng Israel. At sa sunod, nakipagkasundo siya at ibinigay sa kanila ang kautusan. Di ba? Ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel yung mga commandments.
And binigay ito ng Lord, yung mga batas, para mabuhay sila ng tama. Di ba? Para mag-guide sila talaga. And sabi doon, nabasa rin natin doon, no, binigay sa kanila ng Lord kung paano sambahin ng Diyos. May mga binaba ang Lord na panuntunan sa kanila, paano sambahin ng Diyos. Para bakit? Para sila ay mapalapit lalo sa ating Panginoon. Mas lalo nilang makilala ang Diyos. Mas lalo nilang ibigin ang ating Panginoon. Ibinigay din ng Diyos sa kanila ang mga pangako sa kanila. Imagine, sobrang daming promises na makikita natin na binigay ng Lord sa kanila. And kalakip na yung napakaraming blessings. And nanggaling din sa kanila yung mga ancestors, no? Yung mga, andyan na si Abraham, maririnig natin dyan mamaya sila Isaac, sila Jacob, si Moses, si David, at napakarami pa si Jacob. Ang lahat ng ito ay pinagkaloob ng Diyos sa bayan ng Israel. Diba? Sobrang pagpapala talaga ang pinagkaloob sa kanila ng Lord. Bakit? No? Para maingatan sila. Talagang para ma-preserve ang bayan ng Israel. Sapagkat, bakit nga ba? Dahil mula sa kanila, ay darating ang tagapagligtas. Diba sabi sa binasa nila, sa kanila magmumula ang tagapagligtas na si Jesus, si Jesus Christ, walang iba. Kaya sinabi dyan ni Paul, sa last part, purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayon at kailanman. Talaga andun yung pagre-rejoice ni Paul. Nakita natin na patuloy yung pagpupuri ni Paul na sa kabila ng kalungkutan niya para sa mga Hudyo. Dahil bakit? Alam niya kasi na kahit ganun katigas ang ulo ng kanyang bayan, ng mga tao, nasusunod pa din ang plano ng Diyos at mangyayari ang plano ng Diyos. Amen? Kaya makikita na sa bayan ng Israel, makikita natin sa kabila ng lahat ng pagpapala, di ba? Sa mga binanggit pa lang natin yun sobrang nakaka-amaze na sa pagsama ng Lord, sa pagpipili ng Diyos sa kanila. Ang nakakalungkot, pinili pa rin ng Israel, paulit-ulit nilang pinipili ang magrebelde, ang sumuway, ang maging matigas ang ulo laban sa ating Panginoon. Yun yung nakakalungkot. Hanggang kahit dumating na sa point na ibinigay na ng Diyos yung tanging tagapagligtas sa pinangako niya. Pero anong ginawa nila, no? Ito'y pinahirapan at pinatay pa nila. Kahit nag-fail ang Israel sa pagsunod sa ating Panginoon, tinupad pa din ng Diyos ang kanyang pangako. Talaga makikita natin na yung mananatili ang katapatan ng Diyos, ang Diyos na ating Panginoon ay mananatiling tapat. Ano ba ang naging basihan ng Diyos para sa pagpili sa Israel? Makikita natin yan sa verse 6 to 10. Sabi doon, hindi ko sinasabing hindi natupad ang mga pangako ng Diyos. Hindi kasi lahat ng Jews ay totoong kasama sa mga pinili ng Diyos. Hindi rin lahat ng nanggaling sa lahi ni Abraham ay totoong mga anak ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, manggagaling kay Isaac, ang lahing pinangako ko sa iyo. Sabi sa verse 8, ibig sabihin, hindi ang mga pinanganak sa natural na paraan ang totoong mga anak ng Diyos, kundi yung mga pinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Ganito ang pangako, babalik ako next year, mga ganitong time, at magkakaanak si Sarah ng isang lalaki. Naalala niyo ba? Nagkaanak din si Rebecca sa ancestor nating si Isaac, na kambal na lalaki. In-explain dito ni Paul na hindi lahat ng Israelita kabilang sa bayan na pinili niya. Sabi doon, hindi rin lahat ng nagmula sa bloodline ni Abraham. It does not automatically qualify them na para sabihin chosen people of God. Magmumula to, pag binasa natin, magmumula to kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Sabi doon si Abraham, di ba may anak? Si Isaac na nagmula kay Sarah, and then si Ishmael na nagmula kay Hagar. Pero pareho silang anak, yes, ni Abraham, pero ang pinili ng Diyos ay si Isaac. Tapos nung nagkaanak naman, si Isaac ng kambal, si Rebecca ng kambal, mula kay Isaac, ang panganay na si Esau,
At ang sumunod ay si Jacob. At ang pinili ng Diyos ay si Jacob. At hanggang sa mga sumusunod na saling lahi, at hanggang maging bayan sila ng Israel. Kaya kahit tumalikod sila sa Diyos, tinalikuran ba sila ng Diyos? Hindi, no? Nananatili ang kanyang katapatan sa kanila. Nananatili yung katapatan ng Diyos sa bayan ng Israel. Basahin natin po sa verse 11 to 12. Sabi dito, pero para mangyari ang plano ng Diyos, sinabi niya kay Rebecca, magsiserve ang mas matanda sa mas bata. Nangyari ito bago pa sila pinanganak at bago pa sila gumawa ng tama o mali. Nangyari ito kasi ito ang gusto ng Diyos at hindi yun dahil sa ginawa nila. Gaya ng nakasulat sa scripture, minahal ko si Jacob pero nireject ko si Esau. Sa binasa natin, no? Sabi doon, pumipili ang Diyos. Ang tanong doon, pumipili ba ang Diyos dahil sa yung isang anak, mas babait kaysa doon sa isang anak? Yun ba yung pagpili ng ating Panginoon? Pinili ba sila na... Hindi, di ba? Dahil sinabi doon, pinili sila ng Diyos bago pa lang sila isilang. Meron ng pagpipili, ginawa ang Panginoon. Kaya hindi nakabase ang Diyos sa kanilang ugali, hindi nakabase sa Diyos kung ano yung nagawa ng mga taong pinili niya. Basahin nga po natin yung Ephesians 1:4-5. Sabi dito, bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Di ba, pinapakita dito, maging tayo. Pinili tayo ng Diyos, hindi dahil sa deserving tayo, hindi dahil sa bloodline natin. Ano ba yung bloodline na nananalaytay sa atin? O sa mga ginawa natin? Di ba? Sa totoo lang, paulit-ulit natin ito naririnig that we are not deserving. Walang sino man sa atin dito na karapat-dapat. Tama po ba? Pero bakit? But simply because pinili tayo ng Diyos. Simply because pinili ng Diyos ang bayan ng isip, pinili ng Diyos sa mga taong hinirang niya. Bago palang likhain, sabi bago palang likhain ng sanlibutan, ay pinili na niya ang tao at tayo ay kanyang inibig. Tatandaan po natin na yung ating Panginoon ay mananatiling tapat sa kanyang pangako, kahit kailan sinabi, kahit hindi tapat ang tao, kahit paulit-ulit na matigas ang ulo, kahit paulit-ulit ang rebelde, kahit hindi siya pinili ng bayan ng pinili niya, ng Israel, ang ating Panginoon ay mananatiling tapat. Papasok po tayo sa point 2. Sabi dyan, patas ang Panginoon. Basahin po natin yung verse 14 hanggang 18. Sabi dyan, so sasabihin ba nating unfair ang Diyos? Siyempre hindi. Sinabi niya, kasi kay Moses, maawa ako kung kanino ko gustong maawa at mahahawag ako kung kanino ko gustong mahabag. So hindi ito nakadepende sa gusto ng tao o sa ginagawa niya, kundi sa awa ng Diyos. Sabi sa verse 17, sa scripture, sinabi ng Diyos sa hari ng Egypt, ginawa kitang hari kasi gagamitin kita para ipakita mo sa buong mundo ang kapangyarihan ko at para makilala nila ako. Sabi sa verse 18, kaya nga naawa ang Diyos kung kanino niya gustong maawa at ginagawa niyang matigas ang ulo ng kahit sinong gusto niya. Kung merong pinili ang Diyos at merong hindi, patas ba ang Diyos sa kanyang pagpili? Palagay niyo po ba patas ang ating Panginoon? Kasi napakahirap naman talagang isipin, nakakalungkot naman talagang isip ko natin na ang ating Diyos ay hindi patas. Na ang ating Diyos ay unfair. Ano bang sagot ni Paul? Sabi di ba sa una, so sasabihin ba natin unfair ang Diyos? Anong sagot ni Paul dyan? Tapikin nyo nga yung katabi ninyo, ang sagot ni Paul? Siyempre hindi. Medyo nakasalatan, siyempre hindi. Yahan, hindi unfair ang ating Panginoon. Sabi dyan, sa binasa natin. Tandaan po natin ang pagpili ng Diyos ay nakadepende lamang sa
purong biyaya, purong grasya lamang ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung pipili siya, lagi natin natin kung pipili siya na nakadepende kung sino ang mabuti, ay tiyak na walang maliligtas kahit isa. Tama? So tatanungin natin, unfair ba ang Diyos? Hindi. Dahil kung dedepende nga ang ating Panginoon, kung babase ang Lord sa nagawa ninyo, kung babase ang Lord kung sino ang mabuti dito, walang sino man sa atin ay pipiliin ng Diyos. Walang sino man sa atin dito ay maliligtas. Amen? Kaya ikaw, na pinili, hinirang, hindi dahil, tandaan niyo po ito, hindi dahil mas mabait ka sa katabi mo, hindi dahil mas maganda ka sa katabi mo. Pero yung pagpili ng Lord ay nakadepende lang sa ating Panginoon. Nakadepende lang sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Sa pamamagitan lang, no, nakadepende lang yun. Lahat sa kalooban ng Diyos. Sa sovereign will ng Lord. Sa totoo lang, no, ilang beses natin to inaral na lahat tayo nararapat ng hatol. Walang hanggang kamatayan. Pero dahil sa yaman ng biyaya, yaman ng grasya, yaman ng pag-ibig ng ating Panginoon, tayo ay naligtas. Amen. Paulit-ulit po namin ito ipapaalala na sa yaman ng biyaya at awa at grasya at pagmamahal ng Lord sa atin, kaya tayo naliligtas. Kahit ang bayan ng Israel sa kanilang pagsuway, kung aralan natin yung during Israel, ilang beses sila, yung katigasan ng ulo nila, ilang beses silang nag-grant, ilang beses silang, alam mo yung makikinig na lang sila sa ating Panginoon, ang dami pa nilang, hindi sila sumusunod dun sa law, hindi sila sumusunod sa binabasa kanila para mag-guide sila. Pero, patuloy na nananatili yung pangako, yung covenant ng Lord sa kanila. Patuloy na pag-iingat at pagsama ng Lord sa biyaya at awa ng Diyos sa kanila. Kaya sa nabasa natin, di ba, pero, yung dalawang personality na nabasa natin kanina, si Pharaoh at si Moses. Tingnan natin yung pagkakaiba at pagkakaparehas nila. Sabi na si Pharaoh isang hari, while si Moses isang alipin. Pero si Moses ay naligtas at si Pharaoh ay napahamak. Yes, nabuhay si Pharaoh, no? Na ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos. Habang si Moses naman nabuhay, na naipakita yung mayamang awa ng Diyos at ginamit siya para maligtas ang kanyang bayan. Pero lahat ito nangyari ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa katalinuhan ng Diyos, makakasigurado tayo na laging patas, laging fair yung kanyang kalooban. Mangyayari at mangyayari lahat ng plano ng Diyos. Kaya hindi nakadepende kung sino tayo. Lagi natin hindi tayo nakadepende kasi nakadepende lang to lagi sa magandang plano ng ating Panginoon at sa kalooban ng ating Panginoon. Pwede ba na ang tanong nito, pwede ba lahat na lang maligtas? Kasi no, kung lahat maliligtas, ibig sabihin, maki-question yung isang character ng Lord that we know that our God is a holy God. Maki-question na yung pagiging banal ng ating Panginoon. Ang tanong naman, kung lahat naman ay hindi maliligtas, ibig sabihin, wala namang pagmamahal ang ating Panginoon. Diba? But we know that our God is a loving God. All-loving God. Kaya ang solusyon dito, ang Diyos natin ay patas sa kanyang pagpili at sa kanyang paghahatol. Diba? Laging patas ang ating Panginoon. Walang sino man ang makakapagsabing hindi patas ang Diyos. Meron ba sa inyo ditong kayang order in the court? Hindi po totoong patas ang Panginoon. Wala, diba? Mababasa natin sa Bible na pinatigas ng Diyos ang puso ng parao. Pero, kapag binasa natin tong kwentong to, may mabasa rin natin na bago mangyari yun, paulit-ulit naman ang parao na pinatigas ang kanyang puso. That every time na bibigyan siya ng pagkakataon ng Lord, yung puso niya, it gets harder and harder. Every time na bibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon. And it shows lang na
yung fairness ng Lord sa kay Pharaoh, na nagpakita ang Lord kung yung story na to, ipagpakita ng Lord ng miracle after miracle to convince lang Pharaoh that he is God. Ilang beses na binigyan ng pagkakataon ng Diyos, alam niyo po ba, ang Parao, na humingi ng tawad sa kanya at kilalanin siya, ngunit pinili nitong lumaban sa Diyos. So, masabi ba natin hindi fair ang Lord? Hindi, di ba? Tandaan natin, no, ang lahat bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na humingi ng tawad at magtiwala sa Kanya. Kaya, sabi doon, kapag may humarap na sa Diyos, yung dumating yung panahon na humarap sa Diyos, lahat ng itatapon sa hell, walang sino man sa kanila makakapagsabi na mali ang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, patas lagi ang ating Panginoon. Amen po. Sa number 3 natin, sabi doon, tama ang paghatol. May kita natin yan sa Romans 9:19-29. Narinig niyo na ba to minsan, yung mga ganitong katanungan? Or maaari, natanong na rin natin to. Sabi, kung mabuti ang Diyos, bakit napakaraming trahedya sa mundo? Bakit nga ba napakaraming trahedya sa mundo? Bakit ang mga inosente nagsasuffer, yung mga babies, mga bata nagsasuffer? Bakit ang mga mayayaman at makapangyarihan ang namamayagpag? Alam nating lahat na tama kapag ang Diyos ang humatol. Diba? Tama kapag Diyos ang humatol. Napakahirap din isipin, tulad ganyan, napakahirap isipin na hindi fair ang Lord. Ngayon, napakahirap din isipin na ang Diyos ay nagkakamali sa kanyang paghatol. Yung judgment ng Lord. Sa una pa lang alam na natin na ang Diyos, unang-una pa lang alam natin ang Diyos, ang tanging may karapatan na mag-judge sa atin. Tanging siya lamang ang matuwid. Tama po, di ba? Basahin natin sa verse 19-21. Sabi dito, pero sasabihin niyo sa akin, kung walang makakapigil sa gusto ng Diyos, bakit nga niya sisisihin ang tao kung magkamali ito? Pero kaibigan, sino ka para questionin ng Diyos? Pwede bang magreklamo ang paso laban sa gumawa sa kanya? At sabihin, bakit ginawa mo akong ganito? Sabi sa verse 21, wala bang karapatan ang gumawa ng paso na gawin sa putik kung anong gusto niya? Mula sa iisang tumpok ng putik, di ba siya pwedeng gumawa ng paso na pang-espesyal na okasyon at isang pang-ordinary? Di ba? Nakita natin dito na yung katalinuhan ng Diyos, yung kagalingan ng ating Panginoon ay parang isang potter, isang manlililok ng paso na tayo, ang bawat isa sa atin ay putik lamang. Isang putik na walang buhay at nakadepende lamang dun sa ating potter, dun sa ating manlililok, dun sa manlilikha. Oo, no? Meron tayong sariling pag-iisip, kanya-kanyang desisyon na piliin ang ating Panginoon. Pero, ang Diyos pa din ang mamimili kung sino, tulad ng hinalimbawa natin kung sino ang Moses, kung sino ang maliligtas, at kung sino ang Parao. Meron ba dito sa atin na nakapili ng kung sinong gusto nilang magulang? Wala, di ba? Or meron ba nakapag-decide kung anong gusto niyang lahi? Yung kahit gusto mo maging Korean, pero tinawag ka ng Lord para maging Filipino. Di ba? Wala sa atin makakapili or makakapag-decide ng mga bagay na yon. Talaga tingin lang kay Ate Asia. Wala sa ating makakapili, no? Kung kailan natin gustong ipanganak, or kung saan tayo papanganak, or ang itsura natin. Hindi, no? Hindi tayo makakapili. Nung nilikha ako ng Lord, wala, maganda na talaga. Hindi ko lang pwede sabihin sa Lord, Lord, bakit sobra naman? Pinapatawa ko lang po, yan! Nakita ko yung ngiti ng mga medyo inaatok. wala makakapagsabi, wala makakapag-question sa Lord, di ba? Tanging ang Diyos na manlilikha natin ang magde-decide ng lahat ng bagay. Pero sa kabila ng lahat, di ba, meron tayong responsibility. Meron tayong responsibilidad. Ano nga ba? Walang iba, alam niyo po ba, bilang nilikha ng ating Panginoon, ang ating responsibilidad ay patuloy na magtitiwala at susunod
lamang sa plano at naisin ng ating Panginoon. Amen? Sa naisin ng Diyos na naglikha sa atin. Na Diyos na walang iba, kundi yung sa ikabubuti natin, walang ibang ninais, kundi malapit tayo sa Kanya at kailanman hindi mawalay sa Kanya. Di ba? Kaya si Pharaoh, no, binigyan ng pagkakataon, ilang beses sa pagkakataon, na magtiwala sa Diyos, pero pinili niya magrebelde. So, tayo din, let's choose na pilit na sumunod, lumakad ayon sa nais, ayon sa pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Amen? Basahin po natin sa verse 22 hanggang 24. Sabi dito, ganito din ang ginawa ng Diyos. Gusto niyang ipakita ang galit at kapangyarihan niya, pero mapapasensya din siya sa mga kinaiinisan niya at mga dapat niyang wasakin. Gusto din niyang ipakita ang sobrang kadakilaan niya, kaya binuhos niya ito sa atin. Sa atin na mga tumanggap ng awa niya, hinanda niya tayo para tanggapin natin ang glory niya. Tayo ang mga taong tinawag niya, hindi lang galing sa mga Jews, pero galing din sa mga Gentiles. Ayan, napakaganda, no? May kita talaga natin na laging mayroong plano ang ating Panginoon. Laging may plano ang Diyos. Huwag nating iisipin na kapag may namamayagpag na kasalanan, namamayagpag na mali, na gumagawa ng mali, na parang hinahayaan na ba ng Lord to? Pero hindi, tinitiis sila ng Panginoon. Kasi sinabi niya kay Moses, no, mabasa sa Exodus 3:7, hindi ko pa nasulat dyan. Sabi niya, nakita ko ang paghihirap ng aking mamamayan sa Ehipto. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong at naawa ako sa kanila dahil sa kanilang mga pagdurusa. Nais ng Diyos na maranasan ng tao. Walang ibang, actually, ang nais ng Diyos maranasan ng tao ay ang kaluwalhatian niya. Walang iba kundi yung goodness, yung greatness, yung faithfulness ng Lord sa sangkatauhan. Ngunit, ang tao ay paulit-ulit na pinipili ang kapahamakan. Paulit-ulit na pinipili ang magrebelde. Paulit-ulit na pinipili ang sumuway. Nakita natin, no, kung paano pinakita ng Israel at ni Moses yung yaman ng awa ng Diyos, habang ang Ehipto naman at ang si Pharaoh, ang galit at ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, ang lahat ay hindi karapat-dapat ng awa. Kaya hindi natin maaakusahan kailanman na hindi tama ang paghatol ng ating Panginoon. Pagpatuloy natin, basahin po yung verse 25 to 28. Sabi dito, ito ang sinabi ng Panginoon sa libro ni Hosea. Ang mga taong hindi sa akin, tatawagin ko silang bayan ko. At yung hindi ko minahal, tatawagin kong minamahal ko. At yung lugar kung saan sinabing hindi kayo ang bayan ko, doon sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ito ang sinisigaw ni Isaiah sa Israel. Kahit pa sindami ng buhangin sa dagat ang bayang Israel, ilan lang sa kanila ang maliligtas kasi mabilis at siguradong hahatulan ng Diyos ang mundo. Sabi sa verse 29, ito ang nangyari ayon sa sinabi noon ni Isaiah. Kung hindi nagtira ang Panginoon ng makapangyarihan sa lahat ng ilan sa atin, mawawasak tayo gaya ng Sodom at Gomorrah. Grabe, no? Buti na lang talaga, no, na tama lagi ang paghahatol ng Panginoon. Bakit? Alam niyo po ba kung hindi? Lahat tayo mawawasak gaya ng Sodom at Gomorrah. Di ba? Pero dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya may maliligtas. Amen? Tulad ng sinabi ni Paul, sinabi din ng Panginoon na mula sa Hudyo at hanggang patungo sa mga Gentiles, na tatawagin silang anak ng Diyos hanggang patuloy sa ating kapanahunan. Tatawagin tayong anak ng Diyos. Yes, madami ang tatalikod sa ating Panginoon. Madami din ang susunod, madami din ang pilit na susunod sa ating Panginoon na hanggang sa huli na ang ating Panginoon ay patuloy na magliligtas at ililigtas din ang bayan ng Israel. Nagpapatunay lang ito na ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip.
Tulad ng ina natin kanina na pwede nga bang magbago yung isip ng ating Panginoon? Hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. Na parehas nung inaral natin last week, no? Kapag sinabi ng Lord na pinili niya, talagang pinili niya at hindi na magbabago yun hanggang sa huli. Kapag pinili ka ng Panginoon hanggang sa huli. Kaya talagang patas at tama ang kanyang pagpili. Nakita natin na tumalikod man yung Israel, yun yung naging way para madala hanggang sa hintil, yung mabuting balita ng kaligtasan. At para sa Israelita, pinaparanas pa niya yung kanyang plano para sa kanila. Hanggang dito, pinapatunayan ni Paul na tunay na mapagkakatiwalaan natin ang plano ng Diyos. Dahil una, tapat siya sa kanyang pangako, patas ang kanyang pagpipili, tama ang kanyang paghahatol. At ang huli, sa ating point 4, makapangyarihan ang Panginoon. Basahin natin ang Romans 9:30-33. Sabi doon, ano ngayon ang masasabi natin? Kahit yung mga Gentiles na hindi nagtatry na matanggap ng Diyos at tinanggap dahil sa faith nila, pero yung bayan ng Diyos na gustong tanggapin sila ng Diyos sa tulong ng batas, hindi nangyari yung gusto nila. Bakit? Kasi naasahan nila yung mga ginawa nila, imbes na magtiwala sila sa Diyos, kaya nadapa sila. Dahil sa isang batong nakakadapa. Sabi sa verse 33, ito yung bato na sinasabi ng Scripture. Tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng isang bato na magiging dahilan ng pagdadapa ng mga tao. Isang bato na magpapabagsak sa kanila, pero ang maniniwala sa kanya, hindi mapapahiya. Yan. Alam ko na pag-aaral natin doon, inaantay ng mga Hudyo ang tagapagligtas. Ngunit, hindi nila ito nakita. Pero yung mga hintil na hindi naman naghahanap, nakita nila. No? Bakit? Tulad yan ang binasa natin, sabi doon, sapagkat yung mga Hudyo, patuloy na umaasa lamang sa sarili nilang gawa. Parang ang understanding pa rin nila, ang inaasa nila, salvation is by work and not by faith. Sa pagsunod lamang nila doon sa batas, na alam nila yun yung makakapagpaligtas sa kanila. Pero ayaw nila yung grasya, yung biyaya ng Panginoon na gusto nila, sa gawa lang nila, doon sila maliligtas. Na kailanman talaga hindi yun yung magpapaligtas sa atin. Ayaw nila na pagkatiwalaan yung makapangyarihang Panginoon. Ang gusto ng mga Jews, actually ang mga gusto ng mga Hudyo, na yung mga hintil, gawin din yung mga ginagawa nila. Na parang dapat ito rin yung ginagawa ninyo, yung sinasabi ng mga Hudyo, di ba? Nung pinag-aralan natin tong part na to, na laging ulit-ulit na sinasabi ng mga Hudyo sa chapter 3-4, sabi niya, dapat ito yung ginagawa ninyo eh. Dapat ito yung panuntunan na gagawin ninyo para kayo maligtas. Pero hindi eh. Sa totoo lang, dapat mangyari, yung mga Hudyo, maging katulad ng mga hintil para sila'y maligtas. Binanggit dyan ni Paul, sa binasa natin, yung God's stone of salvation, na makikita natin yan sa Isaiah 28:16. Para sa mga Hudyo, itong stone na to, naging dahilan to para madapa sila. While sa mga Gentiles, ito naman yung naging pundasyon nila para tumatag sila sa kanilang pananampalataya. Di ba sabi doon sa last part ng binasa natin, naglagay ako sa Zion ng isang bato na magiging dahilan ng pagdadapa ng mga tao. Isang bato magpapabagsak sa kanila, pero ang maniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Ngayon pa lang, sa ating pagtatapos, kailangan natin mag-decide, kailangan nating matutong mamili kung paano nga ba natin lalakaran, paano ba natin makakamtan or mararanasan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy ba tayong aasa sa sarili nating lakas o sarili nating gawa?
Na everyday, okay na to. Everyday, nagbabasa naman ako ng onti ng Bible eh. Nagpe-pray naman ako. Everyday, nangangamusta naman ako ng mga kaibigan ko. Every Sunday, nakikita niyo nga ako dito. Patuloy ba tayong aasa lamang sa ganung bagay? Sorry po, nawala yung ako. O, tayo ay tatayo at patuloy at pipiliin na magtiwala lang ng buong puso sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Nakita natin sa umpisa pa lang na ang ating Panginoon, hindi siya nagtatangi kung sino yung ililigtas niya. Hindi siya nakadepende kung ano yung lahi mo. Hindi siya nakadepende sa kung ano yung status mo ngayon. Hindi siya nakadepende sa kung ano ang kaya mong i-offer, kung ano ang kaya mong ibigay, kung ano ang iyong talento. Hindi siya nakadepende doon. Kung ano ang posisyon, kung may pera ka ba o wala. Hindi nakadepende ang Diyos doon kung sino ang kanyang ililigtas. Lahat ito ay nakadepende lamang. Ulit-ulitin natin, nakadepende lamang sa biyaya, sa yaman ng biyaya at awa ng ating Panginoon. Inoffer ng Diyos, inoffer ng ating Panginoon na may kaligtasan tayo kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Buong puso na magtitiwala sa ating Panginoon. At doon, mas makikita talaga natin yung evidence na tayo ay pinili ng ating Panginoong Hesus habang araw-araw ng ating paglalakad, araw-araw ng ating buhay, na-experience natin yung pagsama ng ating Panginoon dahil tayo yung nagtitiwala sa Kanya. At ang ating Diyos ay mananatiling tapat. Siya ay mananatiling banal, mananatiling punong-puno ng awa at biyaya. Araw-araw ng buhay natin, gagawin niya ang lahat ng Kanyang pinangako. Kailanman hindi magbabago, kailanman hindi babaguhin ng Lord yung pangako na pinanghawakan niyo na binigay sa inyo ng Diyos. Lahat yun ay mararanasan ninyo. Kung tayo ay patuloy na magtitiwala lamang ng buong puso sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ngayon, sa pag-aaral ng Diyos, ng kaligtasan, muli, pag-offer ng Lord sa atin lahat, ang iiwan ko po sa inyong tanong, magtitiwala ka ba? Pipiliin mo ba na magtiwala sa ating Panginoon? Amen? And I really pray na talagang magtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo.